sumakay. Ano pa hinihintay? Dito ka magpalagay, 100% ang kayang ibigay. Di ka ba mapalagay sa dati mong sinasakyan, mainit at di komportable? Mano-mano automatic, nasa iyo ang desisyon. Ikaw masusunod dito, ikaw ang hari. Quality at sulit, sigurado ka sa unit. Hindi ka magsisisi sa Jackson wheels. Swak pa rin sa budget mo, hindi mabigat. Alam mo na yung tatawagan mo. Yeah, yeah, tatawagan mo. Alam mo na yung tatawagan mo. Jensen Wheels, Jensen Wheels. Tara na, lahat ng hinahanap meron dito sa Jensen Wheels, Jensen Wheels. Ano na, dito ka sa sulit, sigurado ba? Jensen Wheels, Jensen Wheels. Tara na, lahat ng hinahanap meron dito sa Jensen Wheels, Jensen Wheels. Ano na, dito ka sa sulit, sigurado ba? Hello mga ka-wheels, ayan, nakapili na tayo ng unit para kay number 31. Ayan, kay Bautista family. So ayan, subukan nating start ito. Ito po ay DA17V 4x4 Tiptronic. Ayan, para sa ating off-road setup. Ayan o. So ayan, antayin lang natin na may start. Then kung pasado ang kanyang makina, diretso pull out na natin ito. Ayan. Sige, update tayo ulit mga ka-wheels. One click lang yung niya. Ayan, i-packet muna natin ang oil ha, kaya i-start lang para mag-circulate. Okay, kaya natin ha.
makikita nyo, konting apak lang ha. Tingnan nyo ha, konting apak lang. Ang lakas na ng RPM niya. Good torque. So ayun mga ka-wheels, pasado ang ating makina dito sa ating DA17V 4x4 Tiptronic. Ayan, para kay Bautista. Ayan. So antayin lang natin na matakin, ma-assemble yung kanyang unit. So ipo-pull out natin to later. Ayan. So congratulations po kay Bautista. Ayan, number 31. Okay na ba? Okay na. Ready to pull out ng iyong unit. Ayan. Sige. Update tayo ulit mamaya mga ka-wheels. Ka-wheels, ayan. Pull out ngayon tayo ng unit para sa ating made to order client na si Bautista family number 31. Ayan o. So ang kanyang unit ay DA17B 4x4 Tiptronic. Ayan. So ito yung i-off-road setup natin na unit. So ayan, double check tayo dun sa loob. Halos kompleto naman yung ating mga parts dito. Ayan, napakahinog na unit. Ayan. Check nyo kung may gas. Ayan, congratulations po kay Mama Colleen. Ayan, si Ma'am Colleen, Bautista family. Ayan. Ayan, ready to build na ang inyong unit. DA17V 4x4 Tiptronic. Ayan, off-road setup ang gagawin natin dito. Ayan. So paano mga ka-wheels, mag-update ulit kami kapag nasa shop na ito at na masimula na ito sa conversion. Ayan, diretso na to sa ating shop. Ayan, sige, update tayo ulit mga ka-wheels. Hello mga ka-wheels, ayan, update naman tayo dito sa number 31 kay Ma'am Colleen. Ayan, Bautista family. So ayan, nandito pa rin siya sa parking area. Naantay lang din natin yung turn niya sa conversion. Ayan, since tatlo lang din talaga kasi yung converter natin. Yung iba umuwi weekly after nila magtrabaho. So ayan, naka right na ano pa siya, hand. Ayan, napakahinog na unit to. Maganda to. Ito yung ano natin, off-road setup. So as of now, dyan lang din muna siya sa parking. Standby muna siya. Ayan. So ayan ang update natin dito sa number 31. Sige, update tayo ulit. Hello mga ka-wheels, ayan, update naman tayo dito sa number 31. Ayan, kay Ma'am Colleen. So naipasok na natin ngayon sa ating conversion shop itong kanyang unit. So sisimulan na natin i-convert yung kanyang steering. So since ito ay 4x4 na i-off-road natin, so ito po ay double baki-baki. Ayan, actually nasimulan na to last time yung kanyang dashboard. Ayan, nakalas na natin, na-convert na natin yan from right to left. So ito naman yung kanyang steering. Ayan. So congratulations po kay Ma'am Colleen. Ayan, binibuild na natin yung unit mo. Ayan, masisimulan na natin. Ayan, so mag-update ulit kami mga ka-wheels. Sige. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa number 31. Ayan, para kay Ma'am Colleen. So ayan, natapalan na natin yung butas. Nasimulan na natin kalasin din yung parts dito sa harap. So magpapal tayo dito ng baki-baki since ito ay 4x4 na off-road setup. Ayan. So ayan yung nasimulan na rin natin pala to. Ayan, natapalan natin yung butas dito. Ayan. Ayan, last time sinabi ko okay na yung dashboard dito. Ayan, ikakabit na lang yan. So mag-update ulit kami mga ka-wheels. Sige. Hello mga ka-wheels, ayan, update naman tayo dito sa number 31 kay Ma'am Colleen. So ayan, nalagyan na natin ng double baki-baki. Ayan o, yung gearbox nya. Ayan. So assemble time na tayo dito.
kukumpletuhin na natin yung loob. And natapalan naman natin yung labas nya. Kukumpletuhin natin yung dashboard nya. Then i-align natin yung mga pinag-weldingan sa yarda or pinagkatingan. Ayan, isa-solid natin yan yung kanyang body at i-align natin. Then dito pipintura tayo ng anti-rust sa harap. Ayan. And mag-assemble tayo, kakabit natin yung radiator nya, yung lagayan ng coolant, etc. Ayan. So yan ang update natin dito sa number 31. Sige, update tayo ulit. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa number 31. So ayan, primer natin yung kanyang mga pinagtapalan na butas. Then assemble tayo ng kanyang mga wiring. And dito sa kanyang body rin tayo. So solid na tayo ng kanyang pinagkatingan from Japan. Ayan. So i-align din natin yan. After nyan, isasalang na natin to sa kanyang off-road session. Ayan. I-off-road na natin to. So yan ang update natin dito sa number 31. Sige, update tayo ulit. Hello mga ka-wheels, ayan, update naman tayo dito ulit sa unit ni number 31. Ayan. So since ito ay off-road setup, ayan, natapos na yung kanyang off-road session. Ayan o. So ready na siya for painting. Ayan, ipipila na natin to sa painting. Dadali na natin to sa ating main shop. Ayan. Ayan o. So naka-lip na siya. Congratulations sa ating client. Ayan. So ipipila na natin to sa painting. Ayan. So antayin nyo yung kalalabasan na itong unit na to. Ayan. Sige, mag-update tayo ulit mga ka-wheels. Hello mga ka-wheels, good day sa inyo lahat. Ayan, update ulit tayo dito sa unit ni number 31. So ayan, pinasok na natin sa painting area. Ayan. So pinaklas na natin yung mga parts nya. Ayan, mga upuan. Ang ating EA17V na 4x4, ayan, off-road setup. Ayan. So makukulayan na siya. Isasander muna natin to, then mamasilya tsaka liha. Ayan. After nya, hanapin natin yung mga dimples, bugaan natin primer. Ayan. So congrats kay number 31. Ayan, papasok na po ang inyong unit sa painting area. Ayan, sige. Hello mga ka-wheels, ayan, update naman tayo dito sa unit number 31. So ayan, halos natapos natin isander to last time. Then ayun, nagmasilya tayo dito. Ayan, so after nya liliyahin yan. Yan yung mga spot na merong mga dimples, ganyan, mga dents. So yan yung tinapala natin. So re-reviewin pa natin yun dun sa may sa bubong nya. Ayan. So after nyan, mabubugaan na natin to ng primer. After nya maliha. So kikinisin natin to maigi. Ayan. Then yung kanyang mga upuan, nakuha na to. Naipila na natin sa upholstery. Ayan. So ayan ang update natin dito sa unit number 31. Sige, update tayo ulit. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa unit ni number 31. So stop muna siya sa kanyang painting session. Ayan, magkalas muna tayo ng kanyang total body, intake manifold, pati injector. Ayan, maglinis tayo ng engine. Ayan, mag PMS. Ayan, oh. Papalitan din natin ng air filter. Ayan, then sasalinan natin ng oil to. Ayan. Then
maglagay din tayo ng bagong spark plug kung okay pa siya or hindi na. Check natin yan later. Ayan. So sige, update tayo ulit. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa unit number 31. So ayan, natapos na natin linisan yung kanyang intake manifold, injector, pati yung throttle body. Ayan, di na natin naabutan kasi lumabas tayo. So dito nagpalit tayo ng air filter, ayan tsaka yung oil filter. Ayan, ito yung luma nya. Ayan. So ang lilinisin na lang dito yung AGS nya. Ayan. So antayin natin yung isang maglilinis ng AGS. Ayan, so, may iba ring naka-assign dyan. So yun, yung oil nya hindi pa nasalin, pati yung spark plug dito. Ayan, papalitan natin. Ayan, patapos na siya. Ito yung luma nya. Ayan. So ayan, patapos na yan. So sige, update tayo ulit mga ka-wheels. Mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa unit ni number 31. So nag primer na tayo. Ayan, so liliyahin ulit natin to bago natin bugaan ng base coat. Ayan, ayan. So after na ito, base coat na tayo. Pag naalihan na ulit nila, liliyahin muna para kumapit yung ating base coat. Ayan. So yan ang update natin sa unit ni number 31. Ayan, sige, update tayo ulit. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa ating unit number 31. So hindi na natin naabutan yung kanyang pinaka base coat, pero ito nag final color na tayo. So hindi na to tataputan since matte siya. Ayan ganyan na lang siya, papatuyuin natin. So ang next na lang natin dito yung flooring tsaka under chassis. Actually na pinturahan na natin yung flooring, ayan. So ayan, under chassis na lang. So ayan ang update natin dito sa unit number 31. Ayan, sige, update tayo ulit. Hello mga ka-wheels, ayan, update naman tayo dito sa unit ni number 31. So ayan, na pinturahan na natin tong kanyang mga under chassis. Ayan. So waiting nun tayo sa magkakabit nung yung bumper nya. Ayan, since nagkasakit yung ating welder. Ayan, yung sa fabrication natin, siya rin magkakabit niyan eh. Ayan, so maglalagay pa kasi ng bracket dito, tapos iispatan ng welding. Ayan. Then ongoing na sa kanyang dashboard, pati sa upholstery. Ayan, parating na rin. Possible this weekend yan, darating na yan. So sige, yan ang update natin dito sa unit ni number 31 ng ating off-road setup. Ayan So mag-update ulit kami. Ongoing na rin pala to sa kanyang aircon PMS, since natapos na rin pala to sa kanyang heavy PMS pati AGS. Sige, update tayo ulit.
Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa unit ni number 31. Ayan, so ito yung last time na ini-explain ni ma'am na hindi kami masyado nagkaintindihan. Meron po kasi siya talagang pang matte na top coat. So ayan, yan yung binuga natin. So ayan, kung titignan nyo siya, parang matte pa rin siya. Ayan. And then hindi na natin to pwedeng i-buffing since ayun nga, matte siya. Ayan, so ganyan na siya, pero na top coatan na siya. So ayan, medyo makapal na siya yung kumbaga yung final color niya na ano na natin, na clear na natin ng top coat niya. Ayan, lakas ng hangin. So ayan ang update natin dito sa unit ni number 31. Sinusunod na natin yung kanyang mga steel accessories since ano to, off-road setup. Pati yung dashboard niya ongoing na rin. Ayan yung kanyang upholstery. Ayan, nandun lang sa upholstery man, di muna namin pinapadala since madudumihan lang dito. Ayan, so paggawa na, pag ready to assemble na, tsaka natin kukunin. Ayan, so yan ang update natin dito sa unit ni number 31. Sige, update tayo ulit. Hello mga ka-wheels, ayan, update naman tayo ulit dito sa unit ni number 31. So ayan, kinabit na ulit natin yung kanyang gulong. Ayan. Then dito nakabit na natin yung bumper niya sa harap. Yung sa likod na lang ang wala. Ayan, then ito yung bumper niya dito, ikakat natin to dito. Ayan, may ikakat tayo dyan. Then sa body niya okay naman na siya. For assemble na lang to. Yung upholstery inaantay natin. Ayan, halos okay na to. Ito yung dashboard niya. Ayan, ikakabit na lang, assembly na lang. So ibabapping pa to para ano, para mas lalong lumabas yung color niya, pero hindi na natin siya liliyahin bago i-bapping. Yan, diretso bapping na siya. Yan. So yan ang update natin dito sa unit ni number 31. Yan, ating off-road setup. Yan, so sige, mag-update tayo ulit. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa unit ni number 31. So ayan, pinipinturahan na natin tong kanyang mga steel accessories. Like dito, na masilya na natin yung rear bumper niya na steel. Ayan, then ito, pipinturahan na rin natin tong kanyang heavy duty carrier. Ayan, ready na rin yung kanyang ladder. Then ito yung bumper niya, kakatingan pa natin to since off-road siya. Ayan. Then dito sa kanyang front bumper, ayan, nakabit na rin, pipinturahan na lang. Ayan, then waiting lang tayo sa kanyang upholstery. Ayan, dyan tayo medyo tatagal, pero ayan, pinapollow up naman natin yan. So waiting lang tayo dun. After nyan, i-completoy na natin to. Halos sa loob naman na assemble na yung ibang parts. Ayan, naka-ready naman na. Ayan, yung dashboard nya, ayan, okay na. Then dumaan na rin naman to sa kanyang heavy PMS pati AGS. Ayan, so ayan, waiting lang tayo matapos yung pintura, painting. Ayan, pati yung kanyang accessories na dumating. Ayan, so yan ang update natin dito sa unit ni ma'am number 31 kay ma'am Colleen. Ayan, sige, update tayo ulit. Hello mga ka-wheels, ayan, update naman tayo dito sa unit ni number 31. So yung last time na ano natin dito, update natin, ito yung kinukumpleto natin yung steel bumper nya para mapinturahan na. Yan, napinturahan na natin ngayon. Pati itong kanyang carrier, so ikakabit na lang. Yung dashboard nya okay na. Pati itong flooring. So assemble time na tayo dito. Yan, medyo madilim lang. Ayan. So after nya ma-assemble, i-ano agad natin to, i-road test agad natin to since marami pa siyang kulang, like ito windshield, meron pang yung tint nya. Ayan, yung headlight nya, ikakabit pa lang natin yung isa. Ayan, gwapo na. Ayan, napinturahan na rin pala natin tong tong bumper nya dito sa harap. Then nakat na rin pala natin to.
since dati meron siyang ano dito, yung original niya, para hindi sumabit yung gulong niya. Ayan. So yan, waiting lang tayo sa kanyang windshield, tsaka fully tint, tsaka yung kanyang upuan. Ayan. So mag-update ulit kami para dito sa unit ni number 31. Sige, update tayo ulit. Hello mga ka-wheels, ayan, update naman tayo dito sa unit number 31. Ayan, waiting pa rin tayo sa kanyang upholstery. Ayan, and then nag-wiring na tayo dito. Ayan, so sinasabay na natin yan dito sa mga ibang unit. Ayan, dito nakapokus din yung isang electrician natin. Ayan, so tinabi muna natin siya dito sa safety area natin para hindi na magasgasan. So yan ang update natin dito sa unit number 31. Ayan, sige, update tayo ulit. Hello mga ka-wheels, ayan, update naman tayo dito sa unit ni number 31. Ayan, so waiting pa rin tayo sa kanyang upholstery. So ngayon nagwo-wiring na tayo. Ayan, kakabit na natin yung 7-inch nya. So instead na meron kasing client pinadala si client na 9-inch pero hindi siya compatible, so binalik na lang natin yung nasa package niya. So ibabalik na lang din natin yun sa kanya after ma-deliver to. Isasama na lang natin. Yan. Then waiting na tayo sa kanyang upholstery tsaka fully tint. Yan, paganahin muna natin yung mga bintana para pagdating na tint man, dire-diretso siya. Yan o. So malapit na rin to sumalang sa ating road test series. Yan. So mag-update ulit kami para dito sa ating made order unit number 31 kay Ma'am Colleen. Yan, sige, update tayo ulit. Ayan, hello mga ka-wheels. Ayan, update tayo sa number 31, ating D17 D4x4 Titronic off-road setup. Ayan, nakakabit na yung kanyang upholstery. Ayan, ngayon ko lang na-videohan, kahapon pa ito. Ayan. So next move dito, yung ibang mga parts niya, yung kanya babapingin pa ito, yung kanyang roof rack. Yan, off-road to. Nilip namin dito sa likod ng 4-inch and then 3-inch sa harapan para kung makargahan dito sa likod, pantay siya, hindi siya overhang. Sige, update ko kayo. Ayan, update tayo sa number 31 natin. Ayan, binabanatan na natin yung yung fender flare niya. Ayan, kinukumpleto na rin natin yung ibang parts. Ayan, ang mga pintor na rin na naka-assign ang pinapakumpleto natin para mas mabilis ang kumpleto niya. Ayan, ang niya, napinturahan na ang roof rack niya, ikakabit na lang din natin. Ayan, update lang ko ulit ha. Pasensya na kayo, medyo solo tayo ngayon. Dami natin kailangan gawin. Sige. Hello mga ka-wheels, ayan, update naman tayo ulit sa number 31. Ayan, nakabit na namin yung mga fender flare. Ayan, actually ang mga fender flare natin sana, yung parang nakapix siya, parang naka-attach siya talaga sa unit. Pero nag-request yung may-ari, gusto niya bolted, so yan ang ginawa natin. Oo. Ang advantage kasi doon sa nakapix, yan, mas masuportahan niya dito sa ilalim. Hindi magsingit-singit yung mga putik, tubig at saka mga buhangin dyan. Well anyway, ayan na. Binabapping na natin siya. Matte midnight blue ito. Ayan. Kaya hindi siya talaga makintab kasi matte siya. Ayan. Para-request din niya na may-ari. Sige, update ko kayo. So ayan, dito naman tayo na magawin naman tayo sa number 31. Ayan. Ito naman ang ipo-fully tint natin. Malapit na siya matapos i-buffing. Ayan. Tapos kukumplituhin na natin ang mga parts. Tapos na ito i-heavy PMS. Ayan. Itong side na ito, may na-buffing na ito. Ayan. Hindi lang talaga siya shy, hindi na pwedeng kasi matte siya. Sige, update ko kayo. Mga ka-wheels, ayan, welcome naman sa isang another revision ng ating road test.
This time, number 31, DA17 B4x4 Tiptronic na off-road setup. Ayan. Itong off-road setup na ito is ano lang, value meal. Hindi siya loaded. Kasi nga yun nga, depende lang yan sa budget ng ating client. Yan. Sa Luzon dito dadalhin pagkatapos. Yan. Ano ito, battery. Kaya medyo maingay sa highway itong gulong natin. Pero well, anyway, pagdating naman sa mga mga bundok, mga putikan, yan ang kagandahan niya. So far tayo natitig na mga kalampag. Yan. Ang isa lang napansin ko, itong manabela, wala pa sa gitna niya. Yan ang isang magandang bagay, nagro-road test tayo. So pagbalik natin sa shop, ayusin natin yung mga dapat ayusin. Tapos may natitig tayo sumasahid ng konti doon sa may gulong niya, i-adjust natin yan. So par yun lang naman, okay man yung performance niya, malamig yung aircon. Sige, update ko kayo. Yan, isang magandang umaga mga kawins. Ayan, naka-road test na tayo ng dalawang beses dito sa ating number 31. So meron pa rin siyang tinatamaan itong gulong. So mag-a-adjust tayo dyan sa harapan lang. Yan ang tatrabahuin ng mga tao natin ngayon. Tapos yung may mga konting for retouch sa loob. Yan. So habang tinatrabaho yan, road test naman tayo ng isang unit. Sige, update ko kayo. Hello mga kawis, ayan, update tayo sa number 31. Ayan, natapos na namin i-adjust yung sumasayad dito sa gulong. Actually, ang sumasayad lang sa kanya is yung kanyang fender dito. So ginawa natin niretoke natin dito, ginawa natin ng paraan. Pero dito sa harapan, goods na goods yan. So DA17 B4x4 na Tiptronic off-road setup na value meal lang ito. Yan. Mamaya dali namin to sa trekking. Yan, para masubukan yung kanyang off-road. Actually, dami na naming pinuntahan nito. Mapa City, Mapa Rough Road. Yan. Sige, update ko kayo. Nandito na tayo ngayon, going tayo ng Olarte Cave. So makikita nyo yung sapa na tinanong natin, ang haba. So tinisting natin itong DA17 B4x4 Tiptronic natin na off-road, goods na goods, pati sa akyatan. Pasensya na kayo, wala kami makita mga putik-putik ngayon. So dito kami nag-design sa sapa kasi ito ang mas madulas, mas malalim, mga bato niya. Sige, update ko kayo ha.
ayan, nakarating na tayo sa rafting cave ha. Kita nyo naman yung mga tinawid natin ng mga sapa at saka mga inakyat natin. Ang wala lang is putik. Wala kaming makita putikan dito pero kabatuhan. Makita nyo, kayang-kaya ng off-road natin, kayang-kaya ng sapa natin. Sige, update ko kayo. So, ayan mga ka-wheels, yan, pabalik na tayo ng shop. Medyo na may nag-iskasan lang sa bubong, ayusin natin yan. Hindi maiwasan yan, basta road test, lalo ganito off-road. Yan, so ito naman kami sa mga kabatukan. Yan. So, next off-road natin, maghanap naman tayo ng putikan. At least nasubukan natin gano'ng ka-powerful ating partida pa ito, 4x4 Tiptronic ha. Hindi pa ito manual. Wala pang turbo to. Yan. Kaya update ko kayo.
Hello mga kawils, ayan, isang makulimlim na umaga sa inyo lahat. Nandito na tayo sa car wash. Ayan, ipawashing na natin to number 31. Pasado na lahat, okay na. Nasubukan na natin sa mga terrain. Ayan. So sikapin natin pasok to mamaya. After ng washing, vlog, tayo, photoshoot, video. Ayan. Sige, update ko kayo. Hello mga kawils, ayan, nandito ngayon tayo sa Span Asia. Yan, papasok tayo ng dalawang unit. Ito, DA17B 4x40 Chronic na off-road, bound to Batangas. Yan, kukunin nila sa Manila Port. Yan, mas prepare nila ang shipping para ma-preserve ang unit. Yan, gulong at saka ang oil. Yan, pero tested na natin yan. Ito namang isa, DA17W 4x2 na 3-layer headlights. Yan, bound to Marikina City. So ayan, dalawang unit ang ipapasok natin ngayon. Sige, update ko kayo. Swak pa rin sa budget mo, hindi mabigat. Alam mo na yung tatawagan mo. Yeah, tatawagan mo. Alam mo na yung tatawagan mo. Tara na, lahat ng hinahanap meron dito sa Ano na, dito ka sa sulit, sigurado ba? Tara na, lahat ng hinahanap meron dito sa Ayan, nandito na naman tayo sa Span Asia. Isinakay naman natin bound to Batangas, DA17B 4x40 Chronic na off-road. Ano lang ito, value meal lang na off-road, pero naka-off-road. Yan, sa mga gusto magpa-make to order yan, you can always contact me at 0898-800-1975. Hanggang sa muli, God bless us all.